So sa makatuwid, ipapalibing ni Rodrigo. Sila ang nag-aawat, yung mga kakamping ngayon ni BBM. Ganun po kawalang utang na loob tong pamilya na to. Sabi ko nga sa inyo, si Duterte, single-handedly, the only president na nagbalik ng dignidad ng mga Marcos. Tapos nung nakapwesto na sila, ano unang ginawa? Siraan yung mga kaalyadong Duterte apelyido. Nagngangalang Sara Duterte. Kasi sinabi ni Duterte, papalibing ko yan si Marcos. Pag nakaupo na ako, ipapalibing ko yan. Dahil yung mga kalaban ni Marcos, nakakamping niya na ngayon. Yan sila Franz Castro. Yan sila Kiko Pangilinan. Mga Dilawan, mga Makabayan Black, mga kakamping. Kalaban na kalaban niya ng Marcos. Hukayin nga raw, di ba? Sila po yung nagsampa sa Supreme Court para awatin si Rodrigo. Para lang sa kaalaman nyo, baka kayo nalilito na rin. Alam nyo, mahirap po talaga pagka kayang-kaya ng mga kalaban nyo na mag-fake news. Kasi ma-andap ka rin. Hindi naman si Rodrigo nagpalibing niya. Supreme Court, di ba kayo marunong magbasa? Puta ko nga, teka muna. Re-review ko lang. Alam niyo, na-review ko. Nagsampa po sila sa Supreme Court. Inaawat nila si Rodrigo sa pagpapalibing kay Marcos. So sa makatuwid, ipapalibing ni Rodrigo. Sila ang nag-aawat, yung mga kakamping ngayon ni BBM. Sila mismo yung nag-aawat para ipalibing yung tatay niya. Yung kinakalaban ngayon ng mga Marcos at Romualdez, siya yung nag-insist na mailibing yan sa libingan ng bayani. Ganun po kawalang utang na loob tong pamilya na to. Sabi ko nga sa inyo, si Duterte, single-handedly, the only president na nagbalik ng dignidad ng mga Marcos. Alam natin lahat yan. Ano ang tingin sa Marcos before Duterte? Yun na lang Pucha, hindi kayo magpasalamat, no? Tapos nung nakapwesto na sila, ano unang ginawa? Siraan yung mga kaalyadong Duterte apelyido. Nagngangalang Sara Duterte. Yung mismong mga nagpanalo sa kanya. Pamilya nagpanalo sa kanya. Yung niligawan nila ni Manggang Aimee. Yung katakot-takot na ligaw ang ginawa doon sa Davao City. No? Nanalo pa lang. Kapapanalo pa lang. 1 taon pa lang nanalo. Binabakbakan na ng pinsan. Sa House of Representatives. Grabe. Grabe talaga. Kung tinuloy-tuloy lang ni Duterte yung nasimulan nung mga nauna sa kanya na paninira sa pamilya Marcos, wala na Wala na kayo sa Alam mo yun, yung kinilala ni Pangulong Duterte, yung si Pangulong Marcos. Tapos eto ginaganti nyo, no? Lahat-lahat hinuhukay, pati yung nagpapalakpakan kayo, standing ovation. Tama yan Nag-standing ovation kayo nung panahon, war on drugs. Okay, ito po, just in. Kilala nyo pa si Guillermo Illasar, PNP chief. Mabuti po may mga nag-stand, may mga tumatayo na po ngayon para kay Duterte. Ito po napakatapat nitong General Illasar na to. No? Kasi lahatan po Ang pinaniwalaan na si Kerwin Espinosa at to si Garma ng lahat ng media. Pero nakalimutan natin na may mga tapat na general sa PNP, AFP. O sa PNP, kasi sila nagpatupad ng war on drugs May mga tapat na general katulad nito ni Illasar. Tandang-tanda ko to. Di ba siya yung nanununtok ng kanyang pulis? Ito yung
nung PNP o nung NCRPO pa lang, umiikot to sa mga police station eh. Pag nakita niya natutulog yung mga pulis, sinasapak, di ba? Napakatapat po nito. Kumbaga, hindi mo masusuhulan, alam niyo po, marami pong tapat na general na naapektuhan ng mga pagbibintang nyo sa kanila. Na panay yung war on drugs ay panay kasamaan ng ginawa nila. Nagtatanim po ng mga hinanakit yan sa inyo. Imbis na sila pasalamatan nyo dahil sila talaga lumaban eh. Grabe po yung ginawa nila eh. No? Kinakwelyuhan niya, di ba? Yan, kinakwelyuhan. Hindi pala may sinapak na ba? O kinakwelyuhan yan. Ako naniniwala ko tapat yan eh. Yan po yung mga sinasabi ninyong mga yung kill lang. Na mga wala ng pag-ano sa batas. Ano po sabi ni Guillermo Eleazar? Eleazar denies getting wind of anti-illegal drug operations reward system when he was PNP chief. PNP chief po to. Dalawang PNP chief na nagsasalita. Si Eleazar tsaka si Bato. The only instruction I received from the President Duterte, from then President Duterte, was to do what is right and legal. Grabe. Yung mga pulis na nagtrabaho ng tapat, nakikipagbakbakan, marami rin pulis nang nasawi eh. Dahil war on drugs yan eh. No? Ito po, marami po naniniwala dito eh, kay Eleazar. The only instruction I received from then President Duterte was to do what is right and legal, Eleazar told Newswatch. Ex-PNP Chief Eleazar, I distinctly remember because that was during my oath taking as Chief PNP, and that was the only time I personally talked with the former president as the head of the police organization. Ano yung sinabi? To do what is right and legal. PNP chief na to eh. Dinideny niya yung mga reward system na yan. That instruction served as my reason and motivation to submit the questionable police reports on anti-illegal drugs operations to the DOJ, to expedite the release and distribution of body-worn cameras, and to seek guidance from Supreme Court for the protocol. O yung pala, no? Kaya pala nila minamadali yung pagsusuot ng mga body-worn cameras para naman yung mga tapat na pulis, no? Hindi po mapagbibintangan na yung mga involved sa droga ay mga hindi nanlalaban. Dami na, at least may dalawa na po. Richard Gomez. Alam niyo, napaka-practical ng sinabi ni Richard Gomez eh. Parang hindi kayang paniwalaan ng mga dilawan at kakamping eh. At ng mga media natin. Yung mga drug lords po, hindi po yan napapakiusapan na huwag kayong manlaban. Nakakalungkot po isipin, no? Kaya nga po, yung mga nagsasabi, no? Yan, binabakbakan si Bato at si Bongo. Tapos, despite nakadikit pa rin sila kay Pangulong Duterte. Ang onti na lang, no? Dito ako nagtataka sa mga ibang vloggers. Napaka-onti na lang po nung nag-stick. Ha? Onti na lang yung nag-stick kay Pangulong Duterte. Pero gusto nyo pantablahin sa botohan. Imbis na i-reward natin sila. Kaya mag-isip-isip po kayo. Huwag po kayong sunod na sunod. Kung Duterte po kayo, pwede po ba sundin nyo naman yung mga Duterte? Sa tingin nyo, tatablahin nyo to si Bongo at to si Bato. Sila na nga yung nag-stick eh.